Alright mga kababayan, magandang gabi pong muli. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung tungkol dito sa duelo. Gusto ko lang po magbigay ng aking opinyon at reaksyon tungkol dito sa itinakdang duelo. One-on-one, man-to-man, barilan, na gaganapin yata bukas, November 10, at 9 o'clock yata, 9 o'clock in the morning, dyan sa Luneta. Dyan mismo, sa harap ng bantayog ni Dr. Jose Rizal. Ano po ang masasabi ko tungkol dito? Kayo po mga kababayan, kayong mga nanonood sa akin ngayon, ano ba ang inyong opinyon tungkol dito? Kasi halos lahat ng mga narinig ko na mga vlogger tungkol dito sa nakatakdang paghahamunan ng barilan na ito ay tila baga nakakatuwa. Ikinatutuwa ng ilan, na-excite ang ilan. Wala po akong narinig na sino man, vlogger man, mainstream, or mga edukado, mga vlogger na abogado. Walang nag-discuss nito. Ngayon, ano ba ang pinupunto ko po tungkol dito sa dito sa itinakdang paghahamunan na ito? Unang-una mga kababayan, sino ba itong si Waldy Carbonell? Sa pagkakaalam po natin, itong Waldy Carbonell ay isang journalist po ito na taga dyan yata sa Ilocos, pero Muslim ano. Kaya alam natin yung mga Muslim ano, parang ang tingin ko sa kanila, mga magagaling sila sa paghawak ng baril. Tawag ni Carbonell ay pistolero. Now, ano ba ang masasabi ko dito? Ako, ang masasabi ko dito, isa itong kahunghangan, mga kababayan. Isa itong pagka walang saysay, kalokohan, malaking kalokohan. Wala po akong narinig na kahit sino man na nagtumatalakay nito. Kasi mga kababayan, para sa akin hindi ako abogado. Pero kahit papaano nakakaintindi po tayo ng what's wrong and what's right. Ang unang tanong ko po, ito bang gagawing paghahamon ng duelo na magbabarilan, ito ba ay legal? Ano po ba ang legal implications nitong, shall we say, stupid provocation? Kasi para sa akin po, ito po ay an invitation to commit a crime. Hindi ba? Kasi, tingnan mo, yung isa, itong si Waldy Carbonell, ay naghahamon ng barilan. Ang hinahamon niya ay si Baste Duterte, anak ni Digong Duterte, na kung saan, a few years back, ay hinamon din nito ni Carbonell na magbarilan sila sa plaza ng Davao, na hindi raw sumipot itong Digong. So ang ibig sabihin, para dito sa ilang mga nag-isip at para kay Carbonell, ito ay tanda ng karuwagan, pagiging duwag. Okay, pagiging duwag nga kaya, maaari dahil ako ang tingin ko rin talaga kay Digong ay duwag din na lang naman talaga.
Puro yabang lang yan eh. Ang tapang ni Digong ay dahil marami siyang pera, may power siya, mayor siya, presidente siya, marami siyang bodyguard, marami siyang baril, armas. Kaya, matapang. Pero kung sa halimbawa, sa ganitong mga klaseng hamunan, duelo, one-on-one barilan, walang binatbat. Alam natin yan. Kasi kung meron, hinarap sana niya. At ngayon nga, hindi ko alam kung ano ang pinagngingit-ngit nito ni Carbonell dito kay Baste Duterte. Nayayabangan ba siya kay Baste? Kaya niya hinahamon? Siguro ko naman may idea ka na, Carbonell, Mr. Carbonell, na hindi sisipot yan si Baste. Kasi kung yung tatay nga natapang-tapangan, hindi ka hinarap, mas lalo na itong si Baste. Baby Baste nga yan eh. Wala naman yung kalatoy-latoy eh. Now, ano ba ang masasabi ko? Bakit ko ito tinatalakay? Tinatalakay ko ito mga kababayan kasi para sa akin, ito ay isang maling gawa. Namamalian ako dito sa hamunan na ito. In the first place, para ano? Wala kasi akong makitang logic sa paghahamunan. Kasi unang-una mga kababayan, itong paghahamon ng barilan, ito ay isang krimen. Well, wala naman tayong batas na bumabati ko sa paghahamon. Pero mga kababayan, tingnan mo. Pag nagkabarilan, say, yung isa naghamon, paano kung kinol? Tinanggap ang hamon nung hinamon. And maghaharap sila ngayon, magbabarilan. Kung sino man ang tumumba, may namatay or may nasaktan. Ano ngayon yon? Di ba krimen? Open, publicly committing a crime. Ngayon, kasi bukas na po yan eh. Hindi ko lang po alam kung ano ang opinion, ano ang reaksyon, ano ang gagawin ng otoridad, ng ating kapulisan, ng mga involved na mga government officials. Unang-una mga kababayan, itong si Waldy Carbonell ay pribadong tao. Pero ang hinahamon niya ay mga opisyal ng gobyerno. Si Baste Duterte ay kasalukuyang mayor ng Davao. At dinagdagan pa niya, magsama pa daw. Hinamon niya rin, isama daw si Bato. Bato de la Rosa na isang senador, mambabatas. Now, ano ba ang ironic dito? Isang mayor, nakaupong opisyal ng gobyerno, tapos isang mambabatas, makikipagbarilan in public. Naintindihan? Nagigets nyo ba ang ibig ko sabihin? Ngayon, ang huling balita, tinanggap daw ni Baste at ni Bato ang hamon ni Carbonell. Siyempre, lalaki eh. Ayaw matawag na duwag, kaya magpapakalalaki. Ngayon, kung matuloy man yan na magharap sila sa luneta, at nagbarilan sila, unang-una kasi, what is the purpose of the provocation? What is the purpose? Ano ang objective sa paghahamon? Gusto lang bang ipakita kung gaano siya kabilis bumunot ng baril? Kumalabit ng gatilyo ng baril? Kung sino ang mas mabilis? Sino ang mas mabilis? Sino ang mas mauna na magpasabog ng utak ng kalaban? Can you get it, mga kababayan? Ano ang moral dito sa
dito sa kalokohan ito. Kasi para sa akin, yan ay isang malaking kalokohan. Kalokohan, kayabangan. That is plain kayabangan. Okay. Nanghahamon ka, Carbonell. Nanghahamon ka ng bilis ng barilan. Bakit? Dahil sa naniniwala ka na mas mabilis ka. Mas magaling ka. So, ano ngayon? Ano ngayon kung mas mabilis ka bumulot ng baril? Ano ngayon kung mas asintado ka? Diba? Ano ibig sabihin? Asintado ka, kaya ka nakabaril. Pagkatapos ano? Wala bang consequence yan? Halimbawang itong mga gunggong na tumanggap ng hamon mo, ay humarap nga sa'yo, nagbarilan kayo. Kasi hoda, kung sino ang maunahan, kung sino man sa inyo ang mapuruhan, wala na kaming pakialam, pero one thing is sure, mayroong krimen na naganap. Diba? At ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit yung ibang mga tao tuwang-tuwa, na-excite. At for sure, may mga media dyan. Siyempre, tagtad ng media yan. Iko-cover yung malaking kalokohan. Hindi ko maintindihan itong Carbonell na ito. Ano ang pinagmamalaki? Yung bilis? Yung bilis bumunot ng baril? Eh, magaling ka palang bumaril. O di bakit hindi ka tumulong? Magpa-destino ka doon sa West Philippine Sea. Doon ka magpakitang gilas. Harapin mo yung mga incheck na nambubuli sa mga Pilipinong sundalo. Doon mas tanggap kitang makita. Pero dyan, what for? Para ki? Hindi ko talaga makita ang logic dyan sa gagawing pesting hamunan na yan. Don't get me wrong, mga kababayan. Hindi ko kinakampihan yung Duterte. Mas gusto ko ngang sumabog na ang utak ng Baste at Bato na yan. Dahil wala silang kwentang politiko, wala silang kwentang tao. Ang sinasabi ko rito, itong hamunan itself ay isang malaking kahunghangan. Krimen. Gusto nilang gumawa ng krimen in public. May audience, may nanonood. Legal ba to? Dapat may batas, mga kababayan. Dapat mayroong batas na ang paghahamon ay isang krimen. Di ba? Para sa akin ewan ko sa inyo. Kasi ang paghahamon ng barilan, paghahamon ng patayan, isa lang ang ibig sabihin. Gusto mong pumatay ng tao. At yung hinamon mo, na tinanggap ang iyong hamon, nakipagbarilan sa'yo, at mas mahina siyang nilalang, nabaril mo. After that, oo nga, napatunayan mo na mas magaling ka. Napatunayan mo na mas asintado ka. O pero, nabaril mo yung tao. Anong kasunod? Tatanggap ka ba ng medalya? O maghihimas ka ng rehas? Hindi ko maintindihan kung ano ang naglalaro sa utak. Alam mo yung mga utak ng ganito, yung mga duelo-duelo kasi na yan, mga kababayan. Custom yan noong mga unang panahon, nung ang mga tao ay wala pang modernong batas, walang kinikilalang batas, kundi ang sariling lakas, sariling batas. Noong mga unang panahon yan, nung barbaric pa yung mga tao. May iba na tayo ngayon, mga edukado tayo, sibilisado tayo, tapos aasta pa rin ng ganyan. Ikaw, Carbonell? What do you want to show? What do you want to prove? Peste. Masyadong nagmamalaki, yung iba naman parang, ang galing, ang galing. Ulol, hindi ako nagagalingan. Kung talagang magaling ka, asintado kang bumaril,
magpadistino ka doon sa West Philippine Sea. Doon ka magpakita ng galing mo. Hindi dyan. Ang isa pa mga kababayan ito, ang wrong choice of location. Yang sinasabi nyo na itong Carbonell na ito, bakit mo napili na makipaghamunan ng barilan ng patayan sa harapan mismo ng bantayog ng national hero, Dr. Jose Rizal? Bakit dyan? Nag-iisip ka ba? Itong ginagawang ito ni Carbonell, mga kababayan, ito ay isang malinaw na pambabastos. Ikaw, Waldy Carbonell, binabastos mo ang alaala ni Dr. Jose Rizal. Bakit dyan mo pinili? Gusto mong nakadungaw si Rizal sa'yo habang ikaw ay gumagawa ng kabalbalan? Very ironic. Do you get me, mga kababayan? Baliktad. Very ironic. Bakit? Dahil si Dr. Jose Rizal ay ayaw na ayaw ng violence. He was a peaceful man. Di ba ayaw nga niya ng revolusyon? Kaya nga hindi sila nagkasundo ni Bonifacio, di ba? Nung nagpaalam si Bonifacio na sasalakayin nila yung mga Kastila. Ayaw niya. Itatakas siya sa kulungan. Hindi siya pumayag. Mas gusto ni Jose Rizal ang mga bagay ay daanin sa peaceful na paraan. Hindi niya inapruban yung revolusyon ng mga katipuneros. Hindi war freak si Jose Rizal. Kaya yung pinili mo, Carbonell, na location ng iyong kalukuhan ay sobrang maling-mali. Binabastos mo si Jose Rizal. Yan pa talaga ang napili mo? Hindi nga makapatay ng lamok yan. Yan pang ipapakita mo dyan sa harap ng monumento ni Rizal. Yung bagay na ayaw niya. Ayaw niya ng ganyan. Violence. Mas maintindihan ko pa, mas mabuti pa kung ang pinili mo, bantayog ni Bonifacio, doon sa may City Hall, o kahit saang bantayog ni Bonifacio. Yun, pwede pa. Dahil, rebelde yun. Pero Dr. Jose Rizal, napakalaking kabastusan. Dapat yan hulihin eh. Ewan lang kung anong mangyari bukas. Ano ba ang gagawin ninyo, otoridad, mga kapulisan? Hahayaan nyo ba yan? Pambabasto sa monumento ni Rizal, yang paghahamon ng barilan, provocation to commit a crime. Napakalaking kalukuhan. Sobrang yabang. Kung gusto mong makipagtagisan ng bilis ng ay nako. Kung gusto mong patunayan sa Duterte na ikaw ay mas mabilis sa baril, pistolero ka kamo. Kayo na lang. Ba't di kayo maghamunan doon sa bundok? Kayo lang. Bakit kailangan pang naka-broadcast? May media pa? Why? Akala mo naman magandang klaseng yung gagawin. Ito namang bato at saka basta hindi rin nag-iisip. Gusto nyo lang kasing patunayan na lalaki kayo, macho. Ito ay hamunan ng mga pagkamacho. Alam mo, mas bilib ako doon sa naging desisyon ni Digong Duterte na huwag pansinin yung hamon ni Carbonell. Kung duwag man siya, okay, duwag siya. But, yun po ang mas tamang ginawa. Bakit ka papatol sa isang siraulo? Siraulo yan eh. Para sa akin, isang kasiraan ng ulo, yang manghamon ng barilan. Siraulo yan, si Carbonell.
Excuse me, kahit na ang katotohanan is talagang naduwag si Duterte, pero para sa akin mas tama yun. Tingnan mo, mayor siya. Bakit ka papatol sa away? Di ba? Kung dyan sa harap ni Jose Rizal, Mr. Carbonell, mas bibilib pa ako kung maglaban kayo nila Bato nila Baste ng debate. Pagdebatihan ninyo, yung ano ba kasi ang ipinaggingit-ngit nito? Anong issue ang ipinaggingit-ngit ni Carbonell dito sa mga Duterte? Yun ang pagdebatihan nyo. Yun ang bagay ni gusto ni Jose Rizal. Magaling siya doon. At yun ang gusto niyang tamang paraan para manalo sa kung ano man ipinaglalaban mo. Pero barilan, my goodness, larong pambata, kayabangan. Ewan ko naman dito sa mga ibang tao, parang nai-excite, para kayong yung panahon ng Wild Wild West, diba? Pabilisan ng bunot ng baril. Panahon nyo ng yung Amerika ay lawless. Practice ng lawlessness. Sila ang inilalagay nila yung batas sa kamay nila. Ganyan pa ba tayo ngayon? Alam mo, hindi lang si Jose Rizal ang binabastos nito ni Carbonell pati yung Marcos administration. Yan, bukas, pag walang gumalaw na otoridad dyan, hindi yan pinigilan, ewan ko na lang. Anong klaseng gobyerno ito? Bakit papayagan na may ganyan, mga hamunan ng barilan sa napapanood pa ng tao? Ng publiko? Tama ba yun? Ewan ko sa inyo. Pero sa akin talagang mali. Ako kung akong hinamon, ano ngayon kung tawagin mo akong duwag? Ang hindi ko pag-call ng hamon mo, yun ay pagpapakita ng pagkadisente. Kasi yung gawi mo na panghahamon ng barilan, ay ipapakita lang na hindi ka disenteng tao. You have no decency. Kaya ito namang si Basti at si Bato, kapag tinanggap nila yan, ay isa rin silang hunghang. Yan ang hindi ko nagustuhan dyan sa hamon-hamon na yan ni Carbonell. Bakit dyan sa harap ng monumento ni Rizal? Sa harap ng monumento ni Bonifacio pwede pa. O kaya sa harap ng Nitso, libingan ni Fernando Poe Jr. Well, hindi ko naman siya idinadaway at binabastos. Kundi yun ang mahilig sa mga baril-barilan, di ba? Doon kayo. Pero just, idinamay nyo pa si Rizal Idinamay nyo pa yung nananahimik na bayani ng bayan diyan sa kalukuhan mo. Alam nyo, dapat may batas Dapat may batas na yung mga ganitong klaseng pag-uugali, ganitong klaseng mga nonsense, it should be considered a crime. Dahil there is the notion of committing it. Di ba? Wala man lang ako narinig sa mga nagbablog ng mga lawyers na kung ano ang masabi nila tungkol dito. Tingin ko magbablog yan sila pagkatapos na ng lahat. Pag may nadedo, doon pa lang. Bakit ngayon pa lang hindi yan pigilan? Pigilan ng otoridad. It's unlawful. Hindi ko maintindihan kung ano ang gustong patunayan sa mundo. Magdebate na lang kayo.
Hindi yung barilan. Ewan ko sa inyo. Basta ako, para sa akin, iyan ay isang malaking kalukuhan. Kayabangan. Kayabangan. Dapat yan arestuhin dapat yan eh. Yung nanghamon at yung tumanggap ng hamon, dapat pare-parehong arestuhin. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo sa sinasabi ko, pero ako, walang sense. It's total nonsense. Sasayang kayo ng bala. Kung gusto nyo na magpakita ng katapangan, sa tamang paraan, sa tamang lugar. Hindi dyan. Di ba mga kababayan, ewan ko sa inyo kung ano ang masasabi ninyo, pero sa akin, yun ang akin. Okay, anyway, hanggang dito na lamang po at mahalin natin ang ating bayan, huwag tayong makipaghamunan ng walang katorya-toryang klaseng hamon. Ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Thank you very much for watching and I'll see you tomorrow for another one. Peace.